Itinanggi mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mayroong namumuong recruitment sa mga Muslim community dito sa bansa ang militanteng Hamas. Sa panayam ng media kay General Browner araw ng Miyerkules, sinabi nito na wala silang namamataan na ganitong pagkilos para maging banta sa seguridad ng bansa. Sa katunayan, ani Browner, sa kanyang pagbisita sa Marawi City nitong nakarang araw, kinumpirma nito na normal naman ang Muslim community sa buong lugar at maging sa buong Rio ng Mindanao. So kahapon pumunta pa sa Marawi City to commemorate the 6th year liberation of Marawi. So tinanong ko na rin, nagtanong-tanong ako doon, lalong-lalo na sa mga sundalo natin and yung mga local executives, yung mga mayors, mga barangay captain, si vice governor and so on. Kung meron pa silang napapansin na kaiba-iba, no? Na mga galaw ng mga kababayan natin na mga Muslim. Sabi nila, wala. Kamakailan lang ay inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may dalawang operatiba na Hamas militant group ang pumunta sa Pilipinas. Sinubukan umano ng mga ito na mag-operate at makipag-alyansa sa mga local extremists sa bansa noong taong 2018. Ang isa umano rito ay isang bomb expert na kalaunan ay nahuli at agad pinadeport sa Turkey. Dagdag pa nito na noong 2022 rin ay may tauhan ang Hamas na nakipag-usap sa mga local extremist group para makapag-operate sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Malaya, batay sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na may 4 na pangunahing layunin bakit gusto mag-operate ang mga Hamas sa Pilipinas. Ito ay upang patayin ang mga Hudyo sa bansa, mangalap ng pondo, gamitin ng social media para magpakalat ng propaganda at magsagawa ng mga protesta sa mga embahada at iba pang lugar para makapagdulot ng gulo. Sa kabila nito bilang paghahanda sa mga posibilidad, iniutos ng AFP chief sa mga tauhan nito na maging alerto sa mga kahina-hinalang kilos ng mga tao sa paligid. We alerted also our various units, especially in the areas where we have experienced this kind of terrorism. No? So sabi namin, magpantay kayo, be vigilant. Pag may narinig tayo ng mga reports na ganyan, no, we should address that right away. May mensahe din ito sa mga kababayang Muslim. But as of now, ang panawagan namin sa ating mga kababayan na perhaps nag-iisip na sumama din sa jihad na tinawag ng Hamas, ay wag niyo na pong ituloy ang balak ninyo. Because we are already experiencing peace in our country. Pagpatuloy na lang po natin. After the Marawi siege, 6 years after, I saw for myself how Marawi City is very peaceful. Iginit din ni General Browner na matagal nang nakahanda ang militar na mag-deploy ng rescue para sa mga Pilipino na apektado sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel. Ani Browner, 2 aircraft ng AFP ang kasalukuyan naka-standby para sa planong deployment nito sa Israel. Nakahanda ang ating mga eroplano ng Armed Forces of the Philippines na lumayag or lumipat papuntang Israel if the need arises. So we are ready. Meron na tayong mga aircraft na nakadedicate dito. May mga piloto na tayo. May gasolina na rin tayo na nakaset aside just in case. No? And meron na tayong flight route going to Israel. Sa ngayon wala pang natatanggap na request ang AFP mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa pangangailangan ng mga Pinoy sa gitna ng kaguluhan ngayon sa Israel. Wala pang request. But again, the Armed Forces is ready. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.